extended ang pagpapalabas sa sinihan ng mga pelikulang kalahok sa Metro Manila Film Festival. At magiging priority rin daw nila kung paano mapapababa ang ticket prices para mas maingganyo ang mga manonood come next MMFF. Narito po ang report. Sugod na sa mga sinihan, kapatid, dahil extended ng 1 week ang Metro Manila Film Festival. We're going to extend it until January 14. Yun nga, nasabi ko nga, ngayon compared last year, on a daily basis, mas mataas yung gross ngayon. As in, mataas. Malaki pa. So, we're extending it for a week. Aminado si Chairman Artes na kailangan ng bagong diskarte sa paghatak ng manonood sa mga sinihan. Dahil short pa raw ang kita ng MMFF sa target nitong lampasan na 800 million pesos last 2024. As of this day, compared doon sa last year, medyo mababa kami ng, actually malaki rin, almost 100 million ang ano namin, ang kulang. Although, pag kinumpare mo yung after New Year, mas mataas yung daily gross ng same day as last year. Malaki pa yung pumapasok. Maybe because yung mga galing abroad, galing probinsya, ngayon nanonood. Pero marami naman daw ang unique achievements ng MMFF ngayong taon pagdating sa kinita ng mga entry. 7 out of 8 movies, lumagpas ng 8 digits yung gross receipts nila, which is first time din nangyari. Alam niyo naman yung mga previous years, isa, dalawa lang ang 8 digits. Then, the rest, pababa na ng pababa. Mayroon pa nga instances na minsan hindi pa naka 7 digits ang ilang pelikula. So, for that, medyo nakakatuwa na rin. Hindi naman pinagkimit balikat ng MMFF Execom ang issues ng festival at ang hinaing ng producers, directors at moviegoers pagdating sa presyo ng movie tickets. Sa ngayon kasi, halos 500 piso ang halaga ng isang movie ticket at agree si Chairman Artes na middle class luxury ito gaya ng nauna ng sinabi ni Direk June Lana. Kaya pinag-aaralan ang bundled prices sa 2 movies for the price of 1 at iba pang diskarte. Mapababa lang ang presyo ng tickets come next MMFF season. Personally, ako nga, sinasabi ko, siguro dapat hindi lalagpas ng 300 yung presyo ng sine. Isa pang pagtutuunan ng pansin ang selection ng entries. Hindi pa namin siguro ma-perfect yun yung right balance ng commercialism at artistic, di ba? Makikita nyo doon sa mga reviews ng iba or comments, pang sinimalaya yung pelikula di ba? May mga ganong comments na maganda nga pero parang hindi appropriate sa MMFF dahil nga ang MMFF is a different kind of festival. Ilalabas naman ngayong araw ang music video ng Ang Panata ni Jonoy Danao. Ito ang official soundtrack din ng MMFF Third Best Picture na Manila's Finest. Sa Biyernes naman, available na rin yan sa iba't ibang music streaming platforms. Kasama ang Manila's Finest sa mga mapapanood sa mga sinihan hanggang January 14.